Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So, wala muna shoutout ngayon kasi galing ako sa ghost hunting. Shoot ko lang ito nung Friday din. In advance ko para kahit na puyat ako, may ma-upload pa rin ako na Sunday. So, unang topic natin, no. Itong kay Mima Alicia. So, na-topic na natin ito before. Pero yung mga anti-DDS, yung mga anti-Duterte, ginagawa kasing politika itong dahilan ng pagkapatay niya daw eh. For example, ito no, si Attorney Jesus Falsis, sabi nga ng Justice for Mima Alicia Lipata, an anti-Duterte political blogger who was killed for the reasons still to be investigated. Tapos sabi niya, ah, no one should be killed for their political opinions. Actually, hindi lang siya yung nagsasabi niyan. Kasi kilala ito si Mima Alicia na na regarding nga sa politics yung content niya. Pero minsan nakakalimutan ng ibang tao na may personal na buhay din yung tao. Hindi lang puro vlogging tumatakbo yung buhay. Now, lumabas na yung balita, no? Unahin natin itong unang balita, isa balitang hali. 5 hours ago, as of this recording, Friday ito pinlay, no? So ito yung sinasabi doon sa balita. Magka-partner na negosyante ang itinuturong utak sa pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata ayon sa PNP. Sabi sa inyo eh, hindi sa political vlogging yan. 'Di ba? Kasi kung political vlogging yan, may mas pangit pakinggan kasi eh. Kasi baka mamaya pag sinabi ko mas may dapat pang targetin. Hindi ko wini-wish yun ha. Pero kung logic ang magdi-dictate, kung magpapapatay kayo, pinakamalakas na sa kanila. Ang daming mas malalakas dito kay si Sangkay Janjan, 'di ba? Tama ba? Baka mali ako ha. Tapos si Boss Mike Cervera, si Takero din. Alam ko mas malakas dito 'yun eh. Si meron pang isa. Kalimutan ko na. Basta may mas malalakas pa dito na sobrang illogical na siya yung pupuntiryahin. Kaya kaya nung una pa lang duda na ako dito eh. Na political ito eh. Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., lumabas sa investigasyon na posibleng nag-ugat ang krimen sa umunoy 8 milyong pisong utang at personal na alitan sa pagitan ng biktima at ng mga negosyante. Sino may utang yung negosyante? Parang hindi naman tingnan natin details, no? Patuloy na inimbestigahan na ang Hindi naman sinabi. Alam nga namang si Mima Alicia yung may utang. Kasi kung si Mima Alicia yung may utang, bakit mo papatayin yung may utang sa'yo? Di lalo hindi nakabayad. I don't know, hindi natin alam, no? Kasi parang illogical na patayin mo yung may pagkakautang sa'yo eh. Di ba? Mas logical na patayin mo yung inutangan mo. Kasi wala ka nang babayaran pag ganun. Now, dito, lipat tayo doon sa isang balita. Saan na yan? Ito, mastermind daw sa pagpatay. Tingnan natin. Baka may details pang sasabihin dito sa isa. Hindi dahil sa political commentaries, kundi dahil sa utang ang nakikitang motibo sa pagpatay sa 24 anyos na pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata, aka Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magpartner na negosyante ang natukoy at tinutugis na posibleng utak sa krimen. Nabatid kay Nartates na may utang si Lipata sa dalawang sinasabing So, mali ako?
mastermind na abot sa 8 million pesos. Parang napaka-illogical naman nun. Na si Mima Alicia yung may utang. Eh, di lalo hindi sila nabayaran nun. Mali yung analysis ko Kay Nartates na may utang si Lipata sa dalawang sinasabing mastermind na abot sa 8 million pesos. Una nang naaresto ng Northern Police District sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang riding in tandem suspects sa pamamaril sa biktima. Motive, it's about the profession as well as they had personal grudge or personal disagreement. Personal grudge. Iba yung iba yung caption nito kasi parang na-detect ng AI personal drugs daw eh. Personal grudge yun or personal disagreement. Pero parang ang labo naman nun. Na nagsimula sa utang. Nagsimula sa utang siguro. Pwede naman. Nagsimula sa utang, hindi yung utang mismo. Kasi sobrang illogical niya talaga kung sasabihin mo na pinatay dahil may utang siya. Ang labo, di ba? Dahil sa utang. Anyway, next topic. Itong topic na to. Si Boy Budots, nakapagpiyansa. Tingnan natin yung balita kay Boy Budots. Bong Revilla. Ay, naku, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Tingnan natin The Sandigan Bayan has granted the bail petition of former Senator Bong Revilla for his malversation case. Let's get more details from our correspondent, Cassandra Salonga. Cassandra? Hello, Denise. Former Senator Ramon Bong Revilla Jr. will be ayoko naman ayoko naman sabihin na may bias na nangyari. Matatalino naman yung nasa Sandigan Bayan. Feeling ko nakitaan lang talaga nila na reason. Pero kahit na be temporarily released from detention after the Sandigan Bayan 3rd Division granted his petition for bail for his malversation case over the alleged flood control project in Pandi, Bulacan. The anti-graft court on Friday ordered Revilla to be provisionally released upon posting of a cash bond worth 1 million pesos. 1 million lang? Kayang-kaya. Barya? Manipis? Kaya yan. Gawin mo pang 5 million yan eh. Kayang-kaya ni Bong Revilla yan. For failure of the prosecution to establish that the evidence of his guilt is strong. Attorney Dennis Puma, 3rd Division Clerk of Court, confirmed that Revilla's camp already... Sabi sa inyo parang nahanapan ng technicalities to siguro. Hindi daw ganun kalakas ang ebidensya. Sent the payment via cash. We are currently expecting Revilla to also appear here before the court where his bail will be processed. Once the court signed an order for his temporary release, Revilla will be free to go. However, makaka-uwi na si Budots King Di ba? Uy, boto nyo uli yan Next election, tatakbo pihado yan. Boboto nyo. ZMM Radyo Patrol Flash Reports. Samantala, kumuha ho tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Siya pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Ramon Bong Revilla na magpiyansa
sa kinakaharap nitong kasong malversation habang tinanggihan naman ang mga kapwa-akusado nito. Ayon sa korte, kailangang personal na pumunta si Revilla para magpiyansa ng 1 milyong pisong cash. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y pagkakasungkot nito sa manumalyang flood control project. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bullshit. Bullshit. Well, ganyan talaga sa Pilipinas. Diba? Paano kung mahina naman talaga ang kaso, di ba? Wala tayong magagawa doon. Yan natin. Senator Bong. Na siya, oh. Hi, Sen. May statement kayo, sir. Excited! Namayat siya, no? Sa loob ng, ano. Ano, next election, boto natin yan, ha? Nakalaya na eh. Ito ba, may isa pang video. $1 million lang yan, kayang-kaya. Hi, Senator. Any reaction po? Fourth floor. Senator, kamusta po kayo? Wala nang hiya-hiya, ano, parang tanggap niya na nakaposa siya. Iba, tinatakpan pa yung ano eh. Tinatakpan pa yung posas. Matapos kang sumailalim sa mga proseso dito sa Sandigan Bayan, ibinahagi sa amin ngayon ng Anti-Graft Court yung kautusan kaugnay sa pag-aproba sa pansamantalang kalayaan ni dating Senador Ramon Bong Revilla. Nakasaad dito na nakapagpiyansa na ng 1 milyong piso ang dating senador para nga sa kanyang kasong malversation. Pero Karen, ibinalik pa rin siya. Ano to? The accused Ramon Bautista Bong Revilla Jr., aka Ramon Bong Bautista Revilla Jr. In the above, dahil lang ha. Hindi ko mabasa. Ano ba yun? Above, whatever, kung ano yan. Case daw. Hindi ko mabasa. Pero ang cash bond, yung amount is of pesos 1 million. Kaya. Diba? 1 million. Barya lang yan, boy. Barya lang. Sa ating, action star. Sa BJMP dahil para sumailalim puli sa mga proseso bago tuluyan ng makalaya. Kanina sa kanyang pagbabano mula sa Sandigan Bayan sa courtroom kanina kung saan ginawa yung mga proseso sa kanya tulad ng fingerprinting, pagpirma ng mga dokumento, hindi wala na siyang posas, uwi na. Nagpa-unlock ng panayam. Hindi nagsasalita ang dating senador, maging gayon din yung kanyang asawa na si Representative Lani Mercado ay hindi nagpa-unlock ng panayam. So mamaya ka rin hinihintay lang natin yung confirmation ngayon mula sa BJMP kung tuloy yan hanggang nakalabas o pansamantalang makalaya itong si dating senador Ramon Bong Revilla. Gaano katagal siyang napiit?
January sa Karine. January yun. Itong January of this year. Enero this year yan, Karine. Oo. Ano din? O kung maalala ninyo yan. Tapos siya Maglilimang buwan din, ano? tungo na mismo doon sa Sandigan Bayan. Tapos ito ngayon, pansamantala siyang pakalalaya yung 1 million pesos na kanyang ipinyansa. Malayang-malaya na. Oy, boto natin yan, ha? Gawin natin number 1 sa sunod election. Ay, nako. Pilipinas. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin. Fresh na fresh na balita. So baka i-upload ko ito ng Sabado. Ibang video na lang yung sa Linggo. So yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.